Magandang araw po mga boss. Tuturo ko po ngayon kung paano paganahin ang isang contactor na may kasamang overload relay. Ganito po yung diagram niya. Ngayon po dito po sa harapan ko ay mayroon po akong contactor. Ito po yung contactor. Yung contactor niya po ay mayroon po siyang dalawang auxiliary contacts. Ito po sa taas at saka ito po sa baba. Ito po may kaharap sa rito. Ito po yung sa baba kasama dito, normally open, saka itong sa taas normally close po dito. Ngayon po, ito po ay isang contactor ng 3-phase contactor na may supply coil na 220 volts. Kung makikita niyo po dito sa diagram mga boss, ang supply coil niya po ay E1 saka E2. Dito po natin makikita sa bandang baba, yan po, hindi lang gaanong maliwanag. Ito po mga boss, 220 volts A1 saka A2. Yan po. Ngayon po, meron po tayo ditong overload relay. Ito po yung overload relay. Itong overload relay, makikita niyo po dito mga boss, 3-piece din po siya. Ito po yung brand name niya, pareho lang din po sila. Dito po makikita po natin mga boss na mayroon po siyang red button saka green button. Ito pong green button, ang ibig sabihin ay kung sakasakaling i-test na siya kung okay ba yung function niya. At ito naman si green, ito naman yung reset button niya. At dito rin sa green button na yan, doon ka rin magbabari kung ilang amperahe ang gusto mong i-set. At saka meron din po dito sa kabila. Yan po mga boss. Ngayon po mga boss, pagka tingnan natin yung diagram niya mga boss, ganito po yun. Yan po ang diagram ng contactor na may kasama na po siyang on and off button. Ituturo ko po sa inyo sa susunod na mga video ko po mga boss ang mga gamit po nitong contactor na to. Uulitin ko po, ito po ay mayroong contactor na may kasamang overload relay. Kung makikita mo sa contactor niya po mga boss, meron po tayong may mababasa dito na line 1, line 2 at saka line 3. Sa baba naman po is T1, T2, T3. Dito naman po sa overload, meron po tayong mababasa dito na T1, T2, T3. Tapos meron din po siyang contact na kung sakasakali man ay dyan po siya magtitrip. Ito po yung apat na contact sa itaas. Kung makikita niyo po dito mga boss, ito po yung normally close at ito naman po yung normally open. Papakita ko lang po sa inyo sa susunod na mga video kung paano po natin gamitin itong mga ito, kung ano po talaga ang function niya. Ito po yung pagpagana niya mga boss, sundan nyo lang po yung diagram at napakasimple lang po. Yan lang po siya mga boss. Salamat sa panunood.